Huwag na huwag mong iasa ang bahay mo sa feng shui dahil malalagay sa panganib ang buong pamilya mo. Akala mo ba nagpapaganda ka lang ng bahay? Akala mo ba inaayos mo lang ang daloy ng swerte? Pero paano kung ang inaakala mong positive energy hindi pala galing sa Diyos? At ang mas matindi dito, paano kung sa halip ng proteksyon, binubuksan mo ang pintuan ng panganib sa pamilya mo? Ano nga ba ang feng shui? Una, linawin po natin ito. Ang feng shui po ay isa sa mga sinaunang Chinese practice. Ibig sabihin, hindi po yan katoliko. Ang layunin po nito ay i-balance daw ang energy sa isang lugar. Ayusin ang arrangement ng bahay upang maka-attract ng swerte, ng health, at prosperity. Na ang pinakasentro ng feng shui ay ang qi or energy. Sinasabi nila, may flow ng energy sa paligid at kailangan i-align ang bahay dito. Now, ito pong importanteng tanong. Saan galing ang energy na ito? Sino ang nagbibigay nito? Now, ito pong pinaka-critical na punto na kailangan nating maintindihan. Sa ating pananampalatayang Kristiyano po, may malinaw po na prinsipyo. Ang tunay na kapangyarihang espiritual ay nagmumula lamang sa Diyos. Kaya kapag pinag-uusapan po ang spiritual forces o energy, kailangan nating itanong, ano ang pinanggalingan nito? Now, mayroon pong dalawang uri ng reality. Sa Christian understanding, may mga kapangyarihan na galing sa Diyos, biyaya, pagpapala, presensya ng Espiritu Santo. At may mga kapangyarihan din na hindi malinaw o hindi galing sa Diyos. Ito ang mga paniniwala o practices na walang malinaw na ugnayan sa Kanya. Hindi po lahat ng spiritual language ay pare-pareho. Hindi po lahat ng tinatawag na energy ay compatible sa Christian faith. In Deuteronomy 18:10 to 12, let no one be found among you who practices divination or sorcery. Bakit mahigpit pong babala? Hindi po dahil gusto lang ng Diyos na magbawal, kundi dahil may mga practices na naglilihis ng tiwala mula sa Diyos, nagbibigay ng false sense of control, at umaasa sa hindi tiyak na spiritual sources. Ito pong malalim na reality. Kapag ang isa pong sistema ay hindi nakasentro sa Diyos, gumagamit ng konsepto ng forces na hindi malinaw ang pinagmulan, nagbibigay ng pangako, ng kontrol, ng swerte o proteksyon, kailangan po itong suriin ng may pag-iingat. Now, ito ba ay nagtuturo sa iyo na magtiwala sa Diyos o ito ay nagtuturo sa iyo na umasa sa ibang system? Hindi po lahat ng mukhang positive energy ay tunay ng biyaya mula sa Diyos. Tandaan po natin yan. Bakit ito itinuturing na delikado? Ngayon, bakit may mga babala po tungkol dito? Hindi po kasi lahat ng spiritual practice ay neutral. May mga bagay po na mukhang harmless, aesthetic, cultural, pero may deeper implication. Now, ito pong posibleng epekto ng mga kapangyarihan na ito na hindi galing sa Diyos. Una, shift of trust. Unti-unting hindi mo na napapansin, lumilipat ang tiwala mo mula sa Diyos papunta sa system, sa object, sa arrangement. Pangalawa, dependence sa forces. Nagsisimula ka ng mag-isip na kailangan ko ito para maging okay ang buhay ko. At doon po nagsisimula ang dependency. Pangatlo po, confusion sa pananampalataya. Nagkakaroon na po ng paghahalo ng Christian belief at ng ibang spiritual framework. At nagiging confused ang foundation po ng faith. Kaya ito pong mahalagang pagpapaliwanag dito. Hindi po natin sinasabi na lahat po ng gumagawa nito ay may masamang intensyon. Marami po ay naghahanap lang ng kaayusan, naghahanap lang ng peace, naghahanap lamang ng security. Pero kung ang paniniwala ay nagiging ito ang magbibigay ng blessing o protection, doon po nagiging problema. Now, ito pong malalim na punto. Ang issue po hindi simpleng design lang, kundi ang pinanggalingan ng tiwala. Kapag ang puso mo ay umaasa sa bagay na hindi Diyos, doon po nagsisimula ang spiritual risk. Ano bang sinasabi ng Biblia dito? Balikan po natin ang pinakamalinaw na basihan, ang Exodus 20 verse 3. You shall have no other gods before me. Ito po'y malalim na mensahe. Hindi po sinasabi ng Diyos na isa lang ako sa choices mo. Ang sinabi niya, siya lang ang dapat mong sandigan. Now, anong ibig sabihin nito sa practical level? Hindi lang po ito tungkol sa pagsamba sa ribolto. Ito po ay tungkol sa kung saan ka kumukuha ng security at pag-asa. In Isaiah chapter 8 verse 19, should not the people inquire of their God? Ito po'y malalim na tanong ng Diyos. Bakit ka lalapit sa iba
kung may Diyos ka naman? 'Di ba? Bakit ka lalapit sa feng shui kung isa ka namang Katoliko? Ka-curious kapag may problema ka, saan ka ba unang lalapit? Sa Diyos o sa ibang sistema? Ang tunay po na proteksyon ay hindi po galing sa arrangement, hindi po galing sa direction, hindi po galing sa object, kundi galing sa Diyos lamang. Now, ito po ang isa sa mga pinakadelikado at pinaka hindi po napapansing problema. Ang syncretism po ay hindi lang simpleng paghahalo. Ito po ay pagsasama ng magkaibang paniniwala na hindi dapat pinagsasama. Kagaya po ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Marami po kasi sa atin ang pinaghahalo ang tunay na pananampalataya sa Diyos sa at ibang spiritual system na hindi mula sa Diyos. Nang paano ito nangyayari? Sa reality po, hindi po ito biglaan. Unti-unti po kasi ito. Una, wala naman kasing masama. Curiosity, openness, try lang. Pangalawa, pwede namang pagsabayin. Yan po madalas na sinasabi. Madalas sa isip ng iba, naniniwala pa rin ako sa Diyos, pero ito'y dagdag lamang. Step 3 po, ang sinasabi na umaasa na ako dito. Dito na ako kumukuha ng peace, dito na ako kumukuha ng confidence, dito na ako kumukuha ng swerte. Ito pong klaro. Ang sinasabi na naniniwala ako kay God pero gumagamit din ako ng feng shui, sa unang tingin po harmless. Pero sa spiritual level, nahahati ang puso. Now, hindi lang po ito simpleng addition. Ito po ay division ng tiwala. At kapag hati po ang tiwala mo, hindi na buo ang faith mo. Ito pong malalim na katotohanan. Hindi po pwedeng may Diyos ka, pero may ibang pinanggalingan ng swerte o proteksyon. Dahil ang Diyos po ay hindi opsyonal lamang. Siya ang tanging pinagmumulan ng lahat. Sinasabi nga in Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Hindi po sinasabi dito na pwede mong pagsabayin. Ang sinabi po dito, hindi pwede. Ang syncretism po ay hindi agad halata, pero unti-unti nitong pinapalitan ang Diyos sa gitna ng buhay mo. Now, ano ba ang tunay na proteksyon ng pamilya? Ngayon kung hindi po yan feng shui, ano ngayon ang tunay na proteksyon? Hindi po kasi object, hindi po yan system, hindi po yan arrangement. Ang tunay na proteksyon ay relasyon sa Diyos. Now, ito pong konkretong paraan. Una, panalangin. Araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos, hindi lang ritual, kundi relasyon. Pangalawa, basbas ng pari. Hindi po simpleng tradisyon, kundi pagpapatawag ng biyaya ng Diyos sa tahanan. Ang holy water at sacramentals, ito po'y paalala ng presensya ng Diyos. Hindi po yan magic, kundi sign ng grace. Panglima, buhay na malapit sa Diyos. Iwasan na po ang kasalanan. Pagsunod sa kanyang kalooban lamang ang nararapat nating gawin. And last po ang pagsunod sa Diyos. Hindi lang po ito paniniwala, kundi pamumuhay. Ika nga, no, in Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house. Ito pong malalim na mensahe. Pwede mong pagandahin ang bahay mo, pero kung wala ang Diyos, walang tunay na seguridad. Hindi po ang design ang magpoprotekta sa pamilya mo, kundi ang presensya ng Diyos sa loob. Hindi po design ang problema, kundi ang paniniwala. Linawin po natin ito. Hindi po masama ang pag-ayos ng bahay. Hindi po masama ang interior design. Hindi po masama ang pagiging maayos at malinis. Walang problema po doon. Ang problema po dito ay kung saan ka umaasa. Ito pong importanteng tanong. Ang bahay mo ba ay naka-anchor sa Diyos o naka-anchor sa system? Pwede ka magkaroon po ng magandang bahay, pero kung mali ang foundation ng paniniwala, mahina pa rin po ang spiritual na pundasyon. Pwede mong paggandahin ang bahay mo, pero huwag mong iasa ang proteksyon nito sa bagay na hindi mula sa Diyos. Kaya ka-curious sa dulo po ng lahat ng ito, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Ang feng shui po ay maaaring mukhang harmless, maaaring mukhang cultural, maaaring mukhang maging practical. Pero tandaan pa natin ito. Kung ito ay nagiging source ng tiwala, ng seguridad, ng pag-asa, kailangan mo mag-ingat. Hindi po lahat ng bagay na nagbibigay ng comfort ay tama. At hindi po lahat ng mukhang positive ay galing sa Diyos. Kung ang bahay mo ay tinayo sa takot, hindi po ito magiging matatag. Kung ang bahay mo ay tinayo sa energy, hindi ito magiging sigurado. Kung ang bahay mo ay itinayo sa system ng mundo, madali po itong magbago. Pero kung ang bahay mo ay tinayo sa Diyos, walang makakayanig dito. Tandaan po natin ito, ka-curious. Hindi po feng shui ang magpoprotekta sa pamilya mo.
kundi ang presensya ng Diyos sa loob ng bahay mo. Kaya kung sangayon po kayo dito, i-comment down below. I only believe in God. Please like and share at ibahagi po natin ito. At supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.